Okay? So ito yung ating lesson na yung text natin, ano? Nasa Ezekiel 47:13 to 23. Okay, basahin natin. Pwede bang isa-isang verse pa rin? Okay? Pwede? Sige natin. Sino gusto mag-volunteer? Sige. This is what the sovereign Lord says. These are the boundaries of the land that we will divide among the 12 tribes of Israel as their inheritance in 2 portions for Joshua. You are to divide equally among them, because I swear with hand to give it to your ancestors. This land will become inheritance. This is to be the boundary of the land. On the north side, it will run from the Mediterranean Sea by the Hethlon road past Lebo Hamath to Selah, Bethrotah and Sibraim, which lies on the border between Damascus and Hamath, as far as the Hazer Hatticon, which is on the border of Haran. The boundary will extend from the sea to Hazer Enan along the northern border of Damascus, with the border of Hamath to the north. This will be the northern boundary. On the east side, the boundary will run between Haran and Damascus, along the Jordan between Gilead and the land of Israel to the Dead Sea, and as far as Tamar. This will be the eastern boundary. On the south side, it will run from Tamar as far as the waters of Meribah Kadesh, then along the Wadi of Egypt to the Mediterranean Sea. This will be the southern boundary. On the west side, the Mediterranean Sea will be the boundary to point opposite Lebo Hamath. This will be the western boundary. You are to distribute this land among yourselves according to the tribes of Israel. You are to allot it as an inheritance for yourselves and for the foreigners residing among you and who have children. You are to consider them as native-born Israelites along with you. They are to be allotted an inheritance among the tribes of Israel. In whatever tribe a foreigner resides, there you are to give them their inheritance, declares the sovereign Lord. Okay. So, ito makikita natin dito, nakalagay talaga, ito ang salita ng Panginoong Diyos. The sovereign Lord says. Okay? So, yun lang napaka-importante nun, ano, na ito hindi lang haka-haka ni Ezekiel o kung sino man ang nagsabi, kundi ito ay galing sa Panginoon. So, andun na yung credibility factor niya. Talagang dapat mong paniwalaan. No? So, ito yung binibigyan ng Panginoon yung mga boundaries, yung mga hangganan ng lupang kanilang makukuha. No? And of the land, boundaries of the land that you will divide among the 12 tribes of Israel are their inheritance. So, yun yung maging mana nila mula sa Panginoon. With 2 portions for Joseph. Okay? Medyo nakakalito yun kasi 12 tribes of Israel. Ano ba yung 12 tribes of Israel? Diba? Yung Benjamin, ganyan, Issachar, Zebulun, Dan, ganyan. Ano yung 12 yun? Kasi yung 12 sons ni Jacob. Diba? Yun ang 12 tribes of Israel. Yung 12 sons ni Jacob. Kaya lang, bakit 2 portions ito kay Joseph? Si Joseph yung pangalawa sa bunso na naging assistant ng Pharaoh sa Egypt. Diba? Siya yung mama ng gusto. 2 yung anak niya, si Ephraim at saka si Manasseh. So yung 2 yun, tig-isang portion ng mana yun. Okay? So paano kung tig-isang portion ng mana, hindi labing 3 yan? Kasi yung isang anak ni Jacob, si Levi, na siya yung tribe niya, yung mga Levites, yun yung mga nagpapare na nagsisilbi sa templo. Hindi sila kasama sa bibigyan dahil ang kanilang mana nandun sa ibang distrito. Holy District ang tawag doon. Nakahiwalay yung kanilang pamanahin lupa. Hindi kasama sa 12 tribes. So pag pinagdala mo 11 na lang, tapos ilagay mo yung 2 portion si Joseph, 12 pa rin yun. 12 pa rin, no?
You are to divide it equally among them, because I swore with a lifted hand to give it to your ancestors. This land will become your inheritance, no? Yung pagmana daw, no? So nakalito, you will divide it equally among them. Nung unang dinivide ng Panginoon ang lupa, yung promised land, hindi yan equal. No, hindi basta yan, kundi dinivide niya by lot, no? Hindi yung pwede, kasi hindi naman pare-pareho ng size ang bawat tribe, yung 12 tribes of Israel, hindi yan pare-pareho ng size. Pero dito sa Ezekiel na to, pinapadivide ng Panginoon equally. Remember, ito, vision ito ha, pangitain ni Ezekiel, na nagbibigay ang Panginoon ng instructions kay Ezekiel through that vision. Okay? So, ito daw ay pinangako ng Panginoon sa mga ancestors. Kay Abraham pa, ano kung pa ni Abraham, hindi pa siya Abraham pa lang siya, ay ipinangako na sa kanya. At syempre, diba nga sabi nga ni Pablo, lahat ng mga, itong sila Jacob, yung mga anak ni Jacob, yung 12 tribes of Israel, lahat yun ay mga descendants ni Abraham. Okay? So lahat yung mga yan, yung mga lupa ay sa kanila din talagang pupunta. So yung mga susunod na verses, 15, 16, 17, 18, and 19, and 20, lahat yun ay boundaries lang. Tingnan nyo kung gano'ng precise ang Panginoon, no? Kung gaano detalyado ang Panginoon. No? Gusto niya eksakto yung kanyang binibigay ng mga instructions. No? So, pati yung description nung kung saan yung boundaries, talagang sinabi niya. Hindi yung bang, hindi mo malaman kung, hindi yung malabo na lugar, kundi talagang eksakto sinabi niya. Of course, sa atin, walang ibig sabihin niya mga yan. Hindi natin naintindihan kasi hindi naman natin alam yung mga lugar na yan. No? Pero of course, at that time, kung sino man makabasa nito o kung yung mga taga doon, alam nila kung saan yung boundaries na yan. No? Okay. So, dinescribe dito ang boundaries ng una yung sa north and then sa east, west, and then south. Paikot na gano'n. North, east, south, west. No? Paikot na gano'n ang pag-describe ng Panginoon sa boundaries. Ano? Okay. Now, simula dito sa 21, medyo may surprising na element dito, no? sa verses na nakikita natin. You are to distribute this land among yourselves according to the tribes of Israel. So, kayong 12 nga na yun, no? You are to allot it as an inheritance for yourselves and for the foreigners residing among you, and who have children. You are to consider them as native-born Israelites along with you. They are to be allotted an inheritance among the tribes of Israel. So, pati yung mga foreigners na nandun sa lupa, ituturing nila bilang citizens ng Israel. Nabibigyan din nila ng inheritance. Saan ba nanggaling yung foreigners na yan? Diba? Okay, so doon sila dati nakatira. Israel yon, no? Yung Jerusalem, yung part na yun, or yung surrounding countries, Israel. And then, or Judah. Pagkatapos, nung pinatapon sila sa Babylon, nawala sila doon sa lupa. Diba? Eh, gano'n mga katagal yung exile? 70 plus years yun. 70. Eh, di ano nangyari sa lupa? Eh, di syempre kapag may, mga tao mahilig, hindi pa naman sila mahilig yung mag-build ng bahay, tent lang yan. Hindi kapag, may mga bakanting lupa doon, na yung iba, syempre, nasaka na nila yun, di ba? Naararo na yun lahat. Doon tayo. Sige. Ipuntahan sila doon. Pagbalik ngayon itong mga Israelites doon, di syempre, nandiyan yung mga yun. Di ba? So, yung mga foreigners na yun, na hindi mga Israelita, dapat itrato nila as Israelita. As kapwa nila Israelita. Hindi nila dapat itrato na ibang tao yung mga yun. O ibang mga hindi nila kalaki. At bibigyan pa nila ng mana. Okay? Bibigyan pa nila ng mana. In whatever tribe a foreigner resides, there you are to give them their inheritance. Declares the Lord, the sovereign Lord. So ayan, sinabi ng Panginoon, kung saan man tribo nakalugad yung foreigner na yon, doon mo siya bibigyan ng mana. Hindi yung bang, okay,
alis ka dito, doon kayo pupunta, doon sa banda sa bundok, doon ang inyong mamanahin. Okay? Kung saan na siya nakalugar, doon na siya, doon yung mamanahin. Lupa, no? Ganon katindi yung instruction na yon. Kung tutuusin natin, hindi naman ganon kabago yung asikasuhin o bigyan mo ng respeto yung foreigners at saka yung mga travelers. Kasi nung panahon pa nila Abraham, noong pang panahon, bago pa itong mangyari, isa yung sa lagi instruction ng Panginoon, di ba? Yung hospitality sa mga travelers, sa mga foreigners, di ba? Kaya nga si Lot, di ba, sa Sodom, di ba? Nandun siya sa may gate, nakita niya may foreigners, sinabi niya, doon na muna kayo sa akin tumira or magstay, kakainin ko kayo. Ganun talaga doon ang gusto ng Panginoon, na kapag may nakita kang traveler o foreigner, kailangan sa bahay mo, pakainin mo, patirahin mo doon. Di ba? So, ganun ang, alam na natin na ang Panginoon ay talagang special sa Kanya or talagang nagbigay na siya ng instruction tungkol sa pag-aasikaso ng mga foreigners. No? Pero this is something else. Kasi ito ay bibigyan mo pa ng inheritance.